Bawat deboto may kanya-kanyang panata, pero ang bawat isa pare-parehong may malalim na debosyon sa Jesus Nazareno, bagay na pinaka-importante para sa simbahan. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Fatima Baduria. Taon-taon, milyong-milyong deboto ang nakikiisa sa traslasyon. Bawat deboto may kanya-kanyang dasal. At bagaman iba-iba ang panata, pare-pareho namang may malalim na debosyon sa Jesus Nazareno. Gaya na lamang ni Erica na hindi lang basta panata sa puon ang bitbit tuwing traslasyon. May daladala rin kasi siyang pagkain para sa kapwa niya deboto ng Jesus Nazareno. Yung January 9, nagbibigay po ako ng tubig, bigas, saka tinapay para sa mga ibote. Kwento ni Erica, panata ito ng kanyang ina na kanyang itinuloy 10 taon na ang nakakalipas. At mas nagbukas palad pa raw siya ng lahat tayo na apektuhan ng pandemya noong 2020. Sa panahong daw kasing ito, mas tumibay ang kanyang pananampalataya sa itaas. Nung namatay po ang mother ko dahil sa COVID, 4 years na po ang nakalipas, ako na po nagtuloy. Tulad ni Erica, nagsimula sa kanyang paggabata ang debosyon at panata ni Gab sa Jesus Nazareno. At magmula noong grade 6 siya, taon-taon na siyang sumasama sa traslasyon. Nag-start yung pagiging hiyos ko sa Nazareno. 12 years old ako, grade 6. Nagpupunta na ako mag-isa, sumasama ako sa traslasyon. Ang panatang debosyon ko sa Nazareno, tumulo sa traslasyon. Pamahagi yung mga magagandang balita na nakukuha ko sa kanya. Mag-uunat ng lubid, pamimingga, sasalya. Sa programang Sa Totoo Lang, sinabi ni Quiapo Church Parochial Vicar Father Robert Arellano na nagiging makabuluhan ang traslasyon depende sa tindi ng pananampalataya ng mga deboto. Kahit gaano kadami kang humalik, humawak o humipo, ang layo naman ng iyong paniniwala at pananampalataya, hindi rin to magiging makabuluhan. At the end of the day, nasa puso pa rin ng isang mananampalataya eh. Kahit na nasa malayo kang lugar, kung buo yung iyong pananampalataya, kahit nasa pinakasulok na probinsya ka, naaabot ka ng pagpapala ng Diyos. Mensahe rin ni Father Arellano sa mga dadalo sa prosesyon bukas, intindihin ang kapakanan ng mga makakasamang kapwa deboto. Kung sakaling may mga kadeboto tayo na may nakakaranas na ng mga sintomas, ng pag-ubo, mga sipon, bukas naman ang ating social media platforms. Lalong-lalo na sa mga kadeboto na nagdadalang tao, may mga batang kasama. Pinakikiusapan namin at this time, no, maaari tayong tumutok sa inyong sari-sariling bahay sa pamamagitan ng TV, media, ng mga online platforms. Nakadepende rin daw sa mga deboto ang magiging haba ng prosesyon. Bonus na lang daw kung mas mabilis itong matatapos. Hindi kami nag-e-expect ng any oras po. Bakit? Kasi depende yan sa pagtutulungan ng deboto. No? Ang mahalaga sa amin, maging ligtas ang bawat isa. Kahit napakahaba pa ng paggalaw ng prosesyon natin, pero kung ang lahat naman ay ligtas, bonus na lang yung magiging mabilis. Mga kapatid, Mobile Journal Fatima Baduria po, hatid ang muka ng balita.